Naku, nasagasaan na guys sa sobrang lapat at sobrang bilis nagpahabol ang isda. Ayan, nasagasaan na Regine. Ayan guys, nagpakita na. Habang kumikipot ang lambat, nagsisikip na sila dyan sa loob guys. Kaya thank you Lord, positive na positive. Meron tayong huli ngayong araw. Ating fishing master Tony Mangyan. Ayan, taga Mindoro po ito. Ayan guys. Yan ang ating fisherman. yeah. Yan, may sample na tayo guys. Yan, nagulutan ka na. Yan, makaipot ang lambat. Yan, kaya ikot na lang siyang ikot yan. Yun, oh. Wow! Thank you Lord! Sasalukin na guys. Ito. Sa ganitong portion makikita nyo na yung buhay na isda sa ibabaw. Karamihan yan guys sa patay na sa ilalim kasi nasiksik na sila dyan. So kaya kung magtatanong bakit pagka puro mga patay na. Siyempre nasiksik na sila sa ilalim. Nasuffocate na sila. So ganyan ang itsura. Pumipwesto na kami guys dyan sa mahabang yan na grupo ng isda. Yan, nangingitim na yan na may pumuputi-puti, may pisik-pisik. So ayan guys, malapit ang bumitaw yan. Ayan guys, umarya na kami. Nakikita nyo sa habang yan ay magandang grupo ito at sa ngayon ay medyo humahaba ang labas niya. May pumuputi-puti, may alon-alon. So nag voice over ako ngayon guys dahil sa lakas ng hangin niya kanina ay nung matesting ko ng aking video ay pangit at hindi nyo maintindihan. So sa lakas nga ho ng hangin dahil medyo makulimlim, malakas ang hangin dyan. Ayan, nakikita nyo ngayon na umarya kami dito at may pumipisik-pisik na yan. So nasa Pacific Ocean pa rin tayo guys. At inuulit ko, tayo ay na kay Regine o kay Red Robin ngayon naka on board. Nandito na po ang ating helicopter na Black Chopper na kung tawagin po natin ay si Eagle. So ngayon nakikita nyo, alon-alon na yan, medyo nagpapahabol guys. Ayan, oh, may panibagong tumubo na mumuti dun sa unahan. So pagka ganyan po, napakahirap pong aryahan din ng ganyan. Pero talagang malalaman natin kung ito ay mahuhuli dahil kumakalat at mabilis ang takbo o mabilis ang langoy guys. Dito po marinig nyo lagi sa akin, may mabilis na tumakbo yung isda. Yun po yung terminologies namin. Pero ang ano po nun is yun po ang katumbas ng mabilis lumangoy. So parang takbo na lang din po ang sinasabi namin doon. So para mas madaling maintindihan. So ayan, nakita nyo, ang script natin, inilaladlad na nga po yung ating lambat, which is more or less nasa 1 kilometer ang haba nito guys. So ngayon, medyo mabilis yung camera ko dyan dahil yung isda ay gusto kong makita. At the same time, yung movement nito medyo kumakalat, lumalayo sa amin. Kaya talaga namang yung aking fishing master talaga hindi magkamayo sa pagsigaw na diretso, kaliwa, diretso, 5 degrees, 10 degrees. Ganyan po marinig nyo sa ating pag-arya guys. At ayan, ito kung saan napapupunta ang aking camera para makover ko lang talaga dahil gusto ko rin makita kung paano pumasok ba yung isda. Pag bibidyo ko medyo, ayan, panibago na naman namuti dyan. So ang bilis ho talaga, ang hirap habulin guys. Talagang pag mabagal-bagal ang inyong barko sa ganitong pangingisda dito sa Pacific Ocean, talagang hindi kayo makakahuli. Ganyan po, napakahirap hulihin po nitong gulyasan tsaka tuna dahil isa pong pinakamabilis na lumangoy ay ang skipjack. Sabi ko nga po, pagka hindi nyo nasakol yung ulo ng isda o ng grupo, ay talagang mauubos po ito. Wala kayong matitira kahit isang piraso. Talaga namang napakalaki po ng kalugihan ng kumpanya pagka lagi kayong hindi nakakahuli dahil sa krudo, sa gasolina ng helicopter, sa bayad sa tao, sa bayad sa pagkain namin dito, sa lisensya, sa permit, sa dami pong binabayaran dito bago kayo makapag-join o ma-allowed na mangisda dito sa Pacific Ocean. Wala po tayo sa Pilipinas guys. Ito po ay nabanggit ko na rin sa ating mga
nakaraang vlogs mga kasimangisda. Kaya doon sa bago lamang po para maunawaan nyo po talaga ang pangingisda ng tuna fishing dito sa Pacific Ocean, na kung saan yan po ay inilalata at dinideliver dyan sa Gensan, at worldwide po ang aming delivery guys. Talagang sa gastos pa lang po talaga, pagka hindi ka makahuli dito ng mga ilang araw, ay talagang takbo ng takbo ang ating barko. Sa krudo pa lamang po talagang tunay-tunilada ang aming ginagastos, dahil barko po ang aming sinasakyan, hindi po bangka lamang. Kaya ito pong Pacific tuna fishing ay talagang napakalaki po ng puhunan. Ito po ay sinasabi ko ulit dahil ito ay siya ang talagang dapat nung malaman kung bakit mahal ang ating mga dilatang tunang kinakain, dahil dito ho yan hinuhuli sa Pacific Ocean. Dinadayo po ito ng iba't ibang bansa mula sa China, Korea, Japan, US, Philippines. Ayan, kita nyo yan. Ang kapal-kapal po ng isda na yan, sinusumusugod na yan. Ang hirap hulihin pagka ganyan tumatakbo ng mabilis. Dinubulabog na, may pumupukpok pa dyan para lang mapapasok ang isda. Pero pag makulit po talaga, hanggang sa masagasaan nyo talaga yan, ay hindi talaga siya magpapapigil guys. Ayan, malapit sa amin yan. Ayan, nasagasaan na nga po ang karamihan. Nasagasaan na, kaya napakadelikado po na baka sumama ang karamihang isda dun sa labas. Kaya talaga naman, na hindi gawang biro po ang pangingisda dito. Talagang napakalaki ng gastos at diskarte, dasal po para tayo makahuli ng isda dito. So talaga nakakapanggigil po pag nakakakita kayo ng ganung karaming isda. Daan-daan tonelada po ang mga nahuhuling isda dito ng iba't ibang kumpanya. Hindi lamang po kami, kasi napakarami po dito ng mga fishing companies. Dito po hindi pwede ang maliliit na bangka, dahil sa layo po nito ay sa krudo o sa gasolina pa lamang po ay baka hindi umabot ang inyong bangka dito. Wala pong maliliit na bangka dito na kagaya dyan sa Pilipinas. At dito po ay puro malalaking barko lamang, dahil ito po ay deep sea fishing. Pangmalaliman po, dahil sa malalim din po ang lambat namin. Mahaba at malalim ang kayod ng ating lambat. Kaya hindi po ito pwede sa pangmababawan na pangingisda lamang. Dahil po sa dami nagtatanong na baka daw po nasisira ang corals, hindi po. Dahil napakalalim po ng aming pinangingisdaan, hindi po kami pwedeng umarya within 12 nautical miles mula sa isla o sa mga bahura. Yun po ay bawal na bawal at sa policy ng gobyerno dito sa aming lugar kung saan kami namamalakaya. Yan po ay pinaliwanag ko ulit sa inyo para maliwanagan po yung mga nagtatanong, at sa dami po ng gustong malaman, ay yan po, sinabi ko po sa inyo ang mga restriction namin na hindi kami pwedeng umarya sa mababaw na lugar o sa may mga bahura na makakasira ng corals. Ayan, malapit na rin po kami sa magpanag po sa ating mainscape, na kung saan siya po ang humihila ng ating lambat. Ayan guys. So, talagang nagpahabol yung isda guys. Napakahaba ng tustusan. Yung tustusan guys na sinasabi, yun yung portion kung saan kable na lamang po ang natitira doon. Wala na pong lambat. Kaya makikita nyo dyan, naghahagis sila ng sinerdye, yung kulay green na makikita nyo dyan sa dagat, dahil para hindi po lumabas ang isda. Yan. Ayan. Nagpakita na po siya. Nasa loob siya guys. Nasa loob po ang ating inariyahan. Pero ito po ay nakating. Sabi ko nga, hindi nahuli lahat. Dahil nga, nasagasaan yung iba. Pero kung nahuli po lahat yon, sa tansya ko po, sa tagal ko na po naghahanap ng isda, at sa pagtansya rin namin, pag-estimate namin, yun po ay siguradong mahigit 100 tonelada. Ngunit sa pagkakataong ito, yan po ay halos nahati namin dahil hindi kayang abutin. Dahil ubos na po ang lambat dyan. Kaya lumiko na lamang po ang barko. Kaya ayan, sa nakikita nyo ngayon, nasa loob siya na lang lambat natin at patuloy na pinubulabog yan guys. Kaya naman talaga napakahirap talaga ng pangingisda dito. Yan, nakikita ninyo, tuloy-tuloy pa rin ang pagbirada natin ng kable dahil para lumalim po yung ating lambat. Kita nyo kulay green, yan po yung seiner dye guys. Para malaman nyo, yan po ay kung saang bansa pa rin po binibili ng ating company para yan ay magamit dito. Talagang napaka-gastos po ng pangingisda dito.
maraming equipment at high-tech na ginagamit na aparato. Ayan guys. Tuloy-tuloy po, sa crudo pa lamang ng 3 pascraft natin yan, 3 skip na yan, ay tuloy-tuloy po ang pagbubulabog nila. So bago po talagang matapos at bago natin makuha yung isda, ay talagang tuni-tuniladang crudo ang nagagastos dito. Ayan, ang ating isang opisyal, naghahagis po ng sinerdai. So, porciner po ang tawag sa aming barko. Porciner, kaya ang ginagamit pong tina ay sinerdai. Ayan, guys. So, kaya nga po ako nag voice over dahil ang lakas ng hangin, hindi nyo rin po maintindihan kung kung yun po ang aking ipopost. Kaya yun po, pinapaliwanag ko na rin ng diretsahan sa inyo na para do sa ating mga bagong subscribers sa ating YouTube ay maunawaan kung ano yung mga nakikita nilang kulay-kulay dyan, tapos yung anong tawag dito sa ating Fishing mga master niya, si workboat. Cap Dilara. Yan ay Mangyan, taga Mindoro yan. Yung kanyang kapitan, taga Mindoro din, Mangyan din ito. Yung isa, Kuyunin. Ayan. May ngayon pagka pag may isda sa loob, guys. Pero pagka walang mahuli, tahimik lang yan. Ayan, shoutout mga Mangyan. Ayan. Ayan guys, binibira na yung power block natin para huling net na tayo ngayon. Ayan. Ayan yung power block natin, yung umiikot na yan. Madadaanan yan dyan para ang lambat ay ma-attack paakyat. Ayan. So may controls naman tayo dito. So si Kapitan at saka sa ating fishing master. Sila magmamanobrada. Yan. Talon-talon yung master natin yan. Nakatuna na yan. Si Palco na suot niya. Yan yung fishing master natin. O, sayaw. Nasa loob ang isda guys. Kaya tumatalon-talon. Thank you Lord. Ayan. Ganitong kasaya guys pagka may huli tayo. Pinupuri natin yung si Lord para sa blessing ng ating nanananglaw. Sa nagtatanong guys kung paano yung sinasampayan, may mga nagtatanong pa rin kasi mga bago nating followers saka subscribers, kaya pinapakita ko sa inyo. Ito naman dalawang nating skip. Siya yung humihila ng ating pataw para hindi mahirapan yung ating power block guys sa kayakat itong lambat. Dalawa sila dyan. Antabayan natin guys yung ganong karami itong ating nasa loob ng lambat. At aabutin siguro kami ng gabi ng dito. Anong oras na ba ngayon? Ngayon ay mag-alas 5 na ng hapon. So siguro mga alas 8 o alas 9 matapos to. Yan ang ating snap ring guys. Yan yung ating pampabigat sa ating lambat. Yan. Yan yung pampabigat ng ating lambat na nakakabit sa kable. Yan, pinuga sa kable para pag binira nitong ating main wing, yan, binibira yan. Pagka ina-activate yan, bibirahin yan para yung lambat natin lumalim dahil meron tayong pampabigat. Yan, snap ring pampabigat yan. Yan. 100 plus yan, 100 pieces mahigit. So kaya sa ating lambat
inaabot siya ng mga 1 kilometer mahigit siguro ang haba ng ating lambat. Pero yung lalim niya nasa 300 meters siguro kasi nasa 200 patong siya. More or less nasa 300. Mga less than 300 siguro meters. Kaya sa mga nagtatanong, sinagot ko na ulit mga kasimahang isda. Sabayan natin guys kung gaano karami ito. Mamaya malalaman natin ito. Thank you for watching mga kasimahang isda. Subscribe lang po sa mga bago lang po. Nasa Pacific Ocean po kami. At wala po kami sa Pilipinas. Ito po ay International Commercial Fishing. At ang hinuhuli po natin dito ay mga gulyasan o skipjack sa English, saka mga tuna po. Yan po ay ating inilalata. Kung ano man, kung kumakain po kayo mga dilatang tuna, yan po yung ating hinuhuli dito. Dito po hinuhuli yung ating mga dilatang tuna na binibenta dyan sa local market at sa mga grocery store. So kami po ang humuhuli yan guys. Baka sakaling kayo ay bumibili ng mga ganyang produkto, baka kami po nakahuli ng mga isda na inyong kinakain. So ganyan guys, wait lang po, wait and see para malaman natin kung gaano tayo huli natin. Kasi ilang araw na rin po kaming walang huli, hindi kayo makarya. May nakikita kami isda pero masyadong mailap. So kaninang umaga, umarya kami ng una kaso tinakbuhan din kami, nakasisid pa yung isda. So hindi ho lahat ng araw, lahat ng oras sa pag-arya namin kami ay may huli. Marami din pagkakataon na kami ay zero o kahit isang piraso wala pong huli sa bawat set namin guys. So yan po muna ngayon mga kasimahang isda. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan guys, ang namumuting isda nasa likod. So skip pa na kumakaway. Ayan guys. Meron silang umihila dyan. Tatlo pala. Tatlo na silang umihila para mabilis ang ating pagpa-power block. Yan. Mamaya gabundok na yung lambat na yan guys. Pag natapos nila yan na isinsay lahat. Ayan. Ano? Oh yeah. Pati yung snap ring at saka yung chain na yan, mga tanikala na yan, sinasalan-salan ng maayos yan para hindi magulo at hindi sumapit sa lambat guys. Yan, ating mga local, PNG crew yan guys, mga local. Dito rin sa Pataw yan, puro mga PNG local crew yan guys. May mga kasama kami mga PNG dito. Hindi kami purong Pinoy guys, sa mga nagtatanong, hindi kami purong Pinoy. Yan. Yung mga local crew kami. Ayan guys, nagpakita na. Habang kumikibot ang lambat, nagsisigip na sila dyan sa loob guys. Kaya, thank you Lord, positive na positive. Meron tayong huli ngayong araw. Ayan. Maganda-ganda pinapakita niya sa loob, nakakasol-ngasol. Sabihin medyo may laman-laman to, may volume guys.
Medyo may lalim ng konti yung isda, so medyo siksik sila sa loob. Yan, medyo ano na ngayon. Ayan, tinawagan pa ako ng fishing master natin, yung vlogger daw nasaan. Ayan, si Wally nga pala nandito. Umalis na to sa ano eh. Yan, umalis na yan sa umalis na yan sa showbiz. Si Wally. Ayan. Kita-kita nyo ha. Kita-kita nyo isda ha, guys. Ating fishing master Tony Mangyan. Ayan, taga Mindoro po ito. Ayan, guys. Yan ang ating fisherman. yeah. Kita-kita nyo. Tagpilit at tagpulan at gabi. Ayan. Tanging Kita nyo, alon-alon guys, oh. Eh, buka nyo ha. Pwede pa mga... Aba, Shoutout muna. Ayan si Wally. Umalis sa showbiz ng isda na lang. Guys, ito na yung pruweba. May huli tayo guys, oh. Yellowfin. Yan. Yan ang proof na meron na tayong huli habang sila ay tuloy-tuloy sa pagpa-power block. Ayan. Ayan. Unang tinga pa lang yan guys, unang tinga. Gabundok na lambat, mahigit 1 kilometro ang haba niyan. Ayan guys, nakita nyo na kung paano pinapatas yan. Sa mga nagtatanong, doon sa nang babas sa atin, ayan. Oh. Kita nyo na ha. Dalawa sila dyan nag-ooperate guys, ang ating fishing master at saka ating kapitan. Dito naman, nag-ooperate naman yung ating opisyal. Yan, kuyunin din po yan. Ayan, shoutout sa mga kuyo, taga kuyo yan guys. So ito yung mga salarin dito. Nandito tayo kay Regine guys ha, kay Regine na tayo, wala na tayo kay Shirley. Wala na rin tayo kay Marimar. Wala na rin tayo kay Jessica. Nandito tayo ngayon kay kay Red Robin. O kay Regine guys. Ayan. Ayan. Alon-alon pa rin ang isda. Nasa loob, madilim na ngayon. Pero nagpapakita pa rin sila ng alon-alon. Tuloy pa rin ang paghila ng ating dalawang isip. Tatlong isip pala ito. Ayan. Para mas mapabilis yung pag-akyat natin ng lambat natin. Palagi nyo makikita sa akin itong fishing master ko. Lagi ko makikita sa mga vlog ko ngayon. Kasi dito ako naka-on board. Kalbo pala ito, oh. Yan, kalbo. Si Superman, ayan. Nasa close and personal tayo dito sa snap ring natin guys. Ito yung snap ring na sinasabi. Yan ang pampabigat ng ating lambat para lumubog siya. Nakakabit sa kadena. Ayan, ang haba ng mga kadena na yan.
So mga 100 pieces mahigit ito hanggang 120, ganyan. Depende sa haba ng lambat guys. Ayan, stock yan. Yan, may sample na tayo guys. Ayan, ano na ako, malagkit na ako. Yan guys, ang kumikintab na yan sa loob ng lambat natin, isda yan. Ganyan ang itsura niya pagkagabi. Ikot sila ng ikot dyan sa loob. Ayan, medyo lumubog lang. Kaya kumikintab-kintab doon sa bandang unahan na yun. Yan, lumalapit sila. Yan, nagulutan na. Yan, makaipot ang lambat, yeah, kaya ikot na siyang naikot yan. Yun, oh. Wow! Thank you Lord! Halo na skipjack, yellowfin, tsaka tuna. Siyempre, di ba? Support. Tingala kayo, tingala! Alam mo, tamaan sa liig. Go, go! O, electric yan! Electric! Dai, open it! Yung pinapirahan mo, ilig mo pa ng polo. O, iba! Ikaw!
tama na yung ticket na number. Nakita pa rin siya, no? Ilan na? Strobo na sila guys. Ayan. Pagka medyo mabigat-bigat na yung lambat, yung ating bag portion, ginagamitan na natin ng strobo. Ayan. Yung strobo, yung kulay puti na lubid na yan, malaki. Pang mabigatan yung ginagamit guys. Yan sa ganitong portion makikita nyo na yung buhay na isda sa ibabaw. Karamihan yan guys sa patay na sa ilalim kasi nasiksik na sila dyan. So kaya kung magtatanong bakit pagka ano, puro mga patay na. Siyempre nasiksik na sila sa ilalim. Nasuffocate na sila. So ganyan ang itsura. Ayan. Ano sir, may ino niya sa taas. Malapit na itong salukin guys. Isang birahan na lang siguro. Ilang pira ba? Kalahati na lang daw, kalahating bira na lang. Okay, At patay. magsasalok na tayo. Siguro nasa Patok dalawa. 40 tons siguro daw siguro. 40 tons pataas. Mga 40 to 60 tons daw sabi nila. Estimate lang naman yun guys, pero hindi nalalayo yung Okay, area. actual niyan. Pagka in-estimate nila nasa 2,000, yan ay nasa 60 tons. 2,000 banyera or 60 tons guys. So ganun. Pag 1.5, so 45 na 45 tons. Ayan. Malapit na magsalok to, isang bira na lang. Patok na? Yan, kasalok na tayo guys. Malaman natin ang actual na nahuli natin ngayon. Second set namin nung una, sabaw kami. Sabaw, pag sinabing sabaw, walang huli. So ngayon, may laman na. Kaya ito, sasalukin na siya. Magandang gabi. Thank you Lord for the blessings. Apat na araw na namin to wala kaming huli. So ngayon lang ulit kami nakahuli. Kaya thank you Lord na bless kami ngayong araw na to. Yan, namumuti na yan. Kitang-kita na isda. Ano? Sasalukin na guys. Ito. Atras yan na... Ano man, atras na konti yan. Atras na konti. Pigil na, pigil! Pigil! Ayaw nga eh.
halos mapuno. Pangatlong salok na to guys. Maraming gulyasan. Sa dulo yung 5, di ba? Dito. Bandang dulo. Puno pa rin guys, puno pa. Troy, trubuhin mo na. Trubuhin. Puno pa rin guys, ayan. Hindi tayo makapunta guys sa conveyor kasi masikip doon. Nasa pakadulo yung bodega kaya dito na lang tayo kukuha ng shots. Mga nasa 4 tons ang isang naman nito. 4 na tonelada. Dito na talang kukuha ng shot sa Cobierta kasi Maestro natin guys, tagasan ka guys? Tagasan ka? Tagasan ka? Asa ikaw kaliwa. Bantayan. Ikaw kaliwa. Bantayan sa Island? tabi. Okay. Sa Cebu? Oo. Bantayan Cebu nga aming maestro guys. Estimate niya nasa 45 tons pataas. So, yan. Siya ang in charge sa lambat. So, napakalaki ng responsibilidad niya. Siya nagtatahin niyan. Siya yung mga in charge sa mga tao dito sa pagdadating sa lambat. So, from Bantayan Cebu daw siya si maestro namin. Ayan. So sa ganitong ano guys, ang nakapag-estimate dito maestro, tsaka yung diver natin, plus yung sonar natin. Ayan, na-estimate nila yan through equipments at saka sa visual kung gaano kalalim yung isda at kung gaano karami siya, nakikita yan guys. Kaya maganda yung napaka high-tech ng ating pangingisda dito guys sa Pacific Ocean. At ayan, ilang araw nga kami hindi naka-area, so na-bless kami ngayong araw na to. Thank you Lord. Nakita namin to kaninang umaga
may ilang grupo kami dito nakita. Pero yung unang area namin hindi kami nakahuli, tinakbuhan kami. Ngayon medyo nagpasabay din to kanina, pero ngayon naman ay eto nahuli naman namin. Kaya thank you Lord kami ngayong araw na ito. At araw-araw naman nagpapasalamat tayo kay Lord dahil sa blessings na pinagkakalob sa atin, sa ating good health. Sana ganun din po kayo mga kasimangisda. Maraming salamat po sa pagsuporta, and then lalo lang po sa mga bagong nakakapanood nito, sa naman sa Banig ng Mundo, subscribe lang si Mangisda by Kap Nilo. Ano po yan, sa aking YouTube channel. Ganon din po sa aking Facebook page, meron na po tayong 256,000 followers, at sa ating YouTube channel almost 20,000 na subscribers na rin po tayo sa ating YouTube channel. Kaya keep on watching mga kasimangista, support lang nyo po, at marami po kayo mapapanood dito ng mga aryahan, panghuhuli natin ng isda dito sa Pacific Ocean. Sinasabi ko nga po, mga ating hinuhuli ay hindi po ito nakikita sa ating local market. Ito po ay makikita natin sa, may silong na yata, makikita natin ito sa ating mga kanin. Kung kayo ay kumakain ng mga dilatang tuna, so ito po hinuhuli. Kung paano hinuhuli ang ating mga dilatang tuna, dito po yun sa Pacific Ocean. Mostly kinukuha ng isda. Kaya mga kasimangisda, baka kami po ang nakahuli sa inyong mga kinakain mga tuna guys. Kaya ayan, nakikita nyo kung paano hinuhuli, gaano kalaking gastos. Barko po ang ginagamit namin, malalaking lambat, mahahabang lambat, at napaka-high-tech na high-tech ng mga equipment po ang ginagamit natin dito para mahuli lang natin yung kinakain natin mga tuna dyan sa groceries na binibili at sa mga supermarket guys. So ganun po. Alam ko lang po sa mga bagong subscribers natin, sa mga nanonood, dahil karamihan po sa ay mga bago lang, hindi pa po nila alam kung ano po ang linalaman ng ating vlog. So eto po, ganito po ang pamuhuli ng ating kinakaing dilatang tuna dito po sa Pacific Ocean mga kasimangis. Finish? Wala na? Okay. Ayan guys, natapos na. May isa pang salok pala, may isa pang salok na hinihintay tayo guys. Ayan. Okay guys, last salok na tayo. So naka 60 tons tayo ngayon. Ayan ang sabi sa atin dito. Nasa 60 tons tayo guys. Ito daw, ito ba? Wala na ha? Thank you guys for watching. Si Mangisda lang. Paki-subscribe po sa Isda_Kap Nilo, all capital letters. Sa akin pong YouTube, sa akin Facebook page, si Mangisda lang po, or hanapin nyo po sa Nilo Aranes. Nilo Aranes daw po, at yan po ang ating Facebook page mga kasimangis. Maraming salamat po, magandang gabi. Thank you Lord for the blessing. Keep on watching. Magandang gabi. Yan.